Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At eto na po, ang pagpapatuloy ng kwento ni Pinggoy. Ang balat, kalabaw, ika-9 na tagpo. Pakinggan po natin. Kung kayo naman pala ang may kasalanan. Pero, paano naman kayo nabalian ng kamay ni Pinggoy? Tingnan mo nga kung gaano kapayat ang batang ito. Ni halos pingga na may lamang tubig. Ay mukhang hindi maabuhat ng batang ito. Tapos sasabihin ninyo, babalian kayo ng kamay. Ang lalaki niyong bata. Kumpara kay Pinggoy. At hindi lamang yan. 5 kayo. Laban lamang sa isa. Nung mga sandaling yun, ay hindi na napigilan ni Kapitan Gismundo ang mapatawa. Isipin nyo, ilang bata kayo. May isa lang ang kalaban nyo. Sambit pa ni Kapitan Gismundo. Kapitan, nung hinampas mo namin ang aso ng pamalo, bigla pong humarang si Pinggoy. At nung paghampas namin, hindi man lamang siya tinablan. At pagkahampas ko po, bigla na lamang ako nakaramdam ng sakit sa aking braso. At napagtanto kong bali na pala ang braso ko. At hindi lamang po sa akin, hindi lang po ito sa akin nangyari. Pati sa mga kasama ko. Sambit pa ni Bornok. Kapitan, bigla na lang po. Bigla na rin pong nag-ibang itsura ni Pinggoy noong mga sandaling yun. Sambit pa ng isang bata. Opo, Kapitan. Yung itim niya sa muka, biglang bumalot na sa buo niyang katawan. Pagsang-ayon pa ng isa pang bata. Totoo po yun, Kapitan. At yung mga mata niya, pulang-pula po. Parang hindi sa tao. Sambit pa ni Bornok. Naagad silang ayunan ang mga sinabi ng ibang bata. Naglaho ang ngiti ni Kapitan sa kanyang labi at binalutan ng puros katanungan ang kanyang pagbumuka habang nakatingin lamang kay Pinggoy. Biglang kinilabutan si Pinggoy sa kanyang mga narinig sapagkat kahit anong man ang isipin niya ay wala siyang maalala na ginawa niya o may nagawa ba siyang ganun na kagaya ng sinasabi ng mga bata. Ang naaalala niya lamang ay yung napatakbo siya nang hahampasin na si Kulas. At ang mga sumunod na pangyayari ay wala na siyang naalala pa. Kung kaya't litong-lito si Pinggoy. At ang lalo pang nagbigay sa kanya ng kilabot ay iyong balat niya sa muka na halos bumalot na daw sa buo niyang katawan. At kung papaano nangyari yun, ay lalong walang kaalam-alam si Pinggoy. Lalo pa yung sinabi ng ibang bata na ang kanyang mga mata daw ay nag-ibang kulay. Nagmistulang hindi mga mata ng tao at pulang-pula ang kulay.
eksaktong salitang narinig ni Pinggoy na patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang tenga. Gulong-gulo ang isipan ng batang si Pinggoy. Mabuti na lamang at nasa kanyang tabi ang kanyang lolo Anding upang kahit papano ay maibsan ang kanyang kaba, pagkalito at pagkabahala. Halos lahat ng naroroon ay nakatuon lamang ang tingin kay Pinggoy na tila inaantay nila kung ano ang magiging tugon ng bata. Ano ang masasabi mo sa sinabi nila, Pinggoy? Bulong sa kanya ni Mang Teban. Mang Teban, hindi ko po maalala yung mga sinasabi nila. Wala po akong naalalang ganun. Wala po akong natatandaan tungkol dun. Tugon na lamang ni Pinggoy. Yung nag-iba daw ang kulay ng balat mo. Paano mo ipapaliwanag yun? Sabi pa ng ibang naroroon. Kaya nga, yung kulay ng mga mata mo, nag-iba din daw. Paliwanag mo yan. Dagdag pa ng ibang nakatatanda na naroroon. Hindi ko po maalala talaga. Hindi ko po maalala na ginawa ko yun. Tugon muli ni Pinggoy na parang maiiyak na. Baka sinasapian ng batang ito, sigaw ng isang matanda sa gawing likuran. Oo, baka sinaniba niya ng kung anong maligno. Sigaw pa ng ibang matatanda na nasa bandang likuran. Nang biglang magsalita si Pinggoy. Hindi ko naman po inaaway ang mga anak ninyo. Ang ginawa ko, ipinagtanggol ko lamang ang kawawa kong aso. At para po sa kaalaman ninyo, sa tuwing makikipaglaro ako sa ibang bata dito sa baryo, ay lagi akong sinusuntok niyang si Burnok. Kahit wala akong ginagawa. Tama din po ba yun? Tama po bang gawain yun? At kahit tanong mo kay Burnok, di ba Burnok? Ginagawa mo sa akin yun? Kahit itanong mo sa kanya. Sambit pa ni Pinggoy. Totoo ba yun, Burnok? Totoo bang ginawa mo yun? Tanong ng mga magulang ni Burnok. Tumango ng dahan-dahan si Burnok at sumang-ayon sa sinabi ni Pinggoy. Nay, paano po kasi? Hinabol ako ng aso niya ni Pinggoy. Inutusan niya ang kanyang aso upang kagatin ako. Biglang sagot ni Burnok. Hindi ko inutusan ang aking aso. Ipinagtanggol niya ako sapagkat ilan kayo na pinagtulungan ako. Ang liit-liit ko at 5 kayo na pagtutulungan ako at ang lalaki nyo pa. Mabuti na nga lamang at ipinagtanggol ako ng aking aso. Pero ang ginawa nila ay pinaghahampas nila si Kulas. At kamuntikan na nilang mapatay si Kulas. Alangan namang, pabayaan ko lamang silang paghampasin nila ang aking aso. Hindi ba? Totoo yung sinasabi ko? May mga hawak pa kayong mga pamalo at pinagtutulungan yung hampasin ang aso kong si Kulas. Kahit kanino gawin yun,
ay talaga magagalit. Magigang timba, kapag napupuno, ay umaapaw. Sambit pa ni Pinggoy. Gulat na gulat ang mga taong naroroon sapagkat iyon ang unang pagkakataon na narinig nilang magsalita ng ganong klase si Pinggoy. Totoo ba yan? Totoo bang ginawa niyo yan? Sa aso ni Pinggoy? Tanong ni Kapitan Gismundo. At nagsipagtanguan ng mga bata at maging si Burnok ay sumang-ayon at hindi na rin nakaimik pa. At tila nabaling ang mga tingin ng mga taong naroroon sa mga batang ng api kay Pinggoy. Kung kanina ay si Pinggoy ang kanilang pinagdidiskitahan, sa ngayon ay tila naliwanagan ang iba nang magsalita si Pinggoy. Hanggang sa isang banda ay natagpuan na lamang ni Pinggoy ang sarili na naglalakad kasakasama si Lolo Anding. Lo, asaan na po tayo? Biglang tanong ni Pinggoy sa kanyang lolo. Hindi ba't pupunta tayo kina Tandang Emong, apo? Tugon na lamang ni Lolo Anding. Ano po, Lo? Bakit po tayo pupunta kina Tandang Emong? Tanong ni Pinggoy. Bigla namang napakunot ang noo ni Lolo Anding at bagyang napangiti. Ano ka ba, apo ko? At kanina lamang ay ikaw pa ang nagmungkahi na magtungo tayo kay Tandang Emong. Ngayon naman ay parang nalimutan mo agad. Tugon ng matanda. Ano po, Lo? Hindi po ba kanina lamang po ay napakaraming tao dito? Nasaan na po sina Burnok? Sina Mang Teban? Sina Kapitan Gismundo? Nasaan na po silang lahat? Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Lolo Anding. Apo, umuwi na sila kanina pa. Hindi ba't ikaw nga ang nagsasabi sa kanila na umuwi na sila at wala nang dapat pang pag-usapan pa? Nagulat nga kami sa iyo, apo. At nasabi mo yon. At hindi lamang yan. Napakahusay mo palang magsalita sa harap ng maraming tao. Tugon ni Lolo Anding. Si Pinggoy naman ay takang-taka sapagkat wala siyang maalala na ginawa niya ang mga bagay na sinasabi ng kanyang lolo. Apo, hindi mo sinasabi sa amin ng iyong lola na kinakawawa ka pala ng mga batang iyon. Mabuti na rin at natuto kang ipagtanggol ang iyong sarili. Sambit pa ni Lolo Anding. Wala talagang maalala ni isa si Pinggoy sa mga sinasabi ng kanyang Lolo Anding. At habang naglalakad sila, ay tila pumapaimbulog sa kalawakan ang kanyang kaisipan at pilit tinatanong ang kanyang sarili na kung papaano nangyari ang mga bagay na yun. Hindi mo ba alam, apo, ang sinabi ng Kapitan Gismundo kanina sa mga batang iyon? Tanong pa ni Lolo Anding. Hindi po, Lo. Wala po talaga akong maalala. Tugon ni Pinggoy.
Ang sabi ni Kapitan. Kayo naman pala ang may kasalanan kung paano nangyari itong kaguluhang ito eh. Yan ang sabi ni Kapitan Gismundo, Apo. Pagkatapos nun, ay pinauwi mo na silang lahat. Nakakapanibago. Nakakapanibago, Apo. Pero hangang-hanga kami ng iyong lola, Apo. Hangang-hanga kami sa iyong ginawa. Ang tali-talino pala ng apo namin. Na ngayon lang namin nalaman. Sambit pa ni Lolo Anding. At nagsipag-uwian na nga ang mga tao matapos magkaroon ng pag-aayos mula sa mga magulang at mga nangangalaga ng mga bata. Kwento pa ni Lolo Anding. Subalit, hindi pa rin maalis-alis sa isipan ni Pinggoy ang mga pangyayari. Kung anong nangyari, kung paano nangyari yun, at kung paano niya nagawa ang mga bagay na yun. Mga katanungang tumatatak sa isipan ni Pinggoy. Nang maya-maya lamang, ay tila nag-alboruto ang tiyan ni Pinggoy. At nagmadali na siya sapagkat nadudumi na siya. Lo, teka lamang po. Nadudumi na po ako. At sabay kumaripas ng takbo si Pinggoy pauwi. Pagkarating niya sa kanilang likod bahay, ay dali-daling nagtungo siya sa kanilang palikuran. Subalit, hindi siya makapasok dito sapagkat hindi mabuksan ni Pinggoy ang tabing ng pintuan ng palikuran. Hindi rin malaman ni Pinggoy ang gagawin sapagkat pupulandit na ang kanyang dumi. Nang biglang nakarinig ng malakas na tawa si Pinggoy. Biglang naroroon pala si Abel at tawa ito ng tawa. At saka pa lamang nabuksan ni Pinggoy ang palikuran. Teka muna, Abel. Lumabas ka na muna. Mamaya na tayo mag-usap. Kinakailangan ko lang dumumi. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel. Sa lahat po ng ating mga subscribers, mga listeners, at mga silent listeners po natin. Maraming salamat po. Ganun din po sa ating mga OFW listeners mula po sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Maraming salamat. Ganun din po sa mga silent listeners po natin at sa mga listeners po natin mula po sa iba't ibang kapuluan po ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa mga nagpapadala po ng kwento, sobrang salamat po. Sobrang laki pasasalamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss Lito Estoque. Boss, shout out po. Nais ko rin pong batiin ng maligayang kaarawan po si Ma'am Buday Kasiple dyan po sa may Barangay Banban, Bikino, Kalinog, Iloilo. Happy birthday po. More birthdays to come, more blessings and good health. At ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Valdayo. Boss, shoutout po. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout ang Herbias family. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Migs Mateo Herbias. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Bongbong Layug of Sinabakan, Candelaria, Zambales. Ang shoutout po ito
ay mula po kay Ma'am Ligaya. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Ruel Verano. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko rin pong i-shoutout si Boss Val Dayot at sa mga taga Kalinog, Iloilo. Shoutout po sa inyo. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Helen Casamayor. Ma'am, maraming salamat po. Isa po sa masugid natin tagapakinig po mula pa po nung nasa Saudi pa po siya. Maraming salamat po, Ma'am Helen Casamayor. Isa po sa ating mga silent listeners. Sobrang salamat po. Sana po, ingat po kayo dyan palagi. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Marlon ng Di Masalang. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. At nais ko rin pong i-shoutout si Ma'am Dalisay Concepcion. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo, ma'am. Shoutout din po kay Sir Myong. Boss, maraming salamat sa pagbisita sa ating channel. Maraming salamat. Kay Sir Myong Herminio Viterbo, shoutout po sa iyo. Ingat po palagi. And also, belated happy birthday po kay Ma'am Ani Apruebo. Belated happy birthday po. More birthdays to come. More blessings and good health. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Mary Asilar dyan po sa may UK. Shoutout din po kay Ma'am Ani Apruebo, kay Ma'am Ani Viloria, at kay Boss Baby Langka. Shoutout po. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Shoutout po. Kay Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger dyan po sa may Bukandala 3, Imus Cavite. Shoutout po sa inyo. Ganun din po kay Boss Fernando Marcos. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Christy Harm dyan po sa may Hamburg, Germany. Shoutout po. Ganun din po kay Tata Estong Nestor Bauyon dyan po sa may London, England. Shoutout po. Kay Boss Jing Fensalida, isa po sa ating mga silent listeners. Maraming salamat po. At kay Boss Bobby Gonzales at sa Gonzales family, shoutout po. Maraming salamat po, boss. Ganun din po kay Boss Camelo Aroy, shoutout po. Kay Boss Malvin Esquera, boss, shoutout po. Kay Boss Miguel Doris Kibel, shoutout po. Kay Ma'am Imelda Pascua. Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz, shoutout po. Kay Ma'am Rosie De Mesa, shoutout po. Kay Boss Haz dyan po sa may Saudi, shoutout po. Salamat din po kay Boss BK. Salamat sa milk tea, shoutout sa iyo. At salamat sa suporta, shoutout po. Salamat din po kay Ma'am Eileen Rodriguez. Shoutout po, ma'am, sa mga suggestion. Maraming salamat po. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya po muna. Pero sa next time po, i-shoutout po natin yan. Maraming salamat po.